Sa labas ng magarang mansyon na mga alkantara kung saan nagbabadya ang malakas na ulan at walang tigil na pagkulog at kidlat, sabayan pa ng malakas na hangin. Mula sa loob ng mansyon, sa malawak na sala, makikitang nag-uusap ng masinsinan ang mag-ama tungkol sa kalagayan ng kumpanya nila at ang naiisip na paraan ng mga ito para maisalba sa tiyak na crisis ang kumpanyang matagal na nilang pinaghirapan. Tila naturog ang puso ni Tin matapos marinig ang sinabi ng ama. Gusto nitong pakasal siya sa anak ng ka-business partner nito, isang lalaking hindi pa niya nakikita sa tanang buhay niya o marahil nakita na niya pero hindi niya kilala sa dami ng ka-business partner ng pamilya niya. Paano siya magpapakasal sa taong hindi naman niya mahal o taong wala siyang ideya kung anong klaseng tao ito? Dad! Tawag niya sa ama. Magpapahinga na ako. Mamaya darating na sila para sa family dinner. Bilin pa nito. Ayoko magpakasal sa kanya. Pag-amin pa niya sa ama na natigil sa pagpanhik, kunot noong tumingin nito sa kanya. Tin, kailangan mong gawin para sa kumpanya. Wika pa nito sa mababang tinig. I'm sorry, Dad. Pero anak niyo po ako. Ano naman ngayon kung mabankrupt ang kumpanya? Mas kaya niyo pa bang makita akong nahihirapan kaysa ang mawala sa inyo ang kumpanya? Ang di makapaniwalang tanong niya dito na napapailing. Tin, hindi mo naiintindihan. Kailangan ka ng kumpanya. Isang buwan na lang. Kapag hindi ka pumayag sa kasal, mapipilitan akong mag-file ng bankruptcy. Paliwanag pa nito sa dalagang napapailing. Hindi ako magpapakasal sa kanya over my dead body, kahit na ikagalit niyo pa. Galit na sigaw ng dalaga. Nagulat pa siya nang isang iglap biglang dumapo sa pisngi niya ang palad ng ama. Sa unang pagkakataon, nagawa siya nitong pagbuhatan ng kamay. Unang pagkakataon na tumaas ang boses niya dito. She wants a papa's girl. Pero sa isang iglap, biglang nasira ang mabuti nilang samahan. Dad! Ang di makapaniwalang sambit niya habang sapo ang nasaktang pisngi. Subukan mo lang akong suwayin. Makikita mo ang hinahanap mo. Tin, ito ang unang pagkakataon na humiling ako sa iyo. Marahas pang sabi nito sa anak. Kaya sana pagbigyan mo ako sa gusto ko. Samantalang, tahimik na nakatingin naman ang ina at kapatid niya. Paano kapag sinuway ko pa rin kayo? Itatakwin niyo ako? Kakamuhian niyo ako? Hindi ako kolateral para gawing kasangkapan sa kakulangan ng kumpanya. May sarili akong buhay. Hindi ko kayang isakripisyo ang sarili kong kaligayahan para sa kumpanya. Kaya sana maintindihan niyo rin ako. Kahit napatayin niyo pa ako, hindi na magbabago ang isip ko. Matatag niyang tugon sa ama habang walang tigil sa pagpatak ang luha sa mga mata. Ayaw niya masaktan ang mga ito dahil sa kagustuhan niyang suwayin ang hiling nito. Kaya lang, hindi niya kayang makulong sa panghabang buhay sa lalaking hindi naman niya kilala. Tin, how dare you? Para pagtaasan mo ng boses ang dad mo. Ang di makapaniwalang singit ng ginang at napalapit sa mga ito. Narinig niyo naman ma'am ang sinabi ni dad. Ayoko magpakasal sa lalaking hindi ko pa nakilala sa tanang buhay ko. O kahit pa sabihin natin na kilala ko. Hindi ako manggagamit ng ibang tao para lang umunlad. Galit niyang tugon. Sa lahat ng tao, bakit kailangan ang mga magulang pa niya ang kailangan gumawa ng mga bagay na to sa kanya? Ang pahirapan pa siya ng husto. Papakasal lang ako sa lalaking mahal ko at gusto ko. Matatag pa niyang wika. Sa muling pagkakataon, dumapo sa pisngi ng dalaga ang palad ng ina. Malungkot na tumingin si Tin sa ina habang kagat ang labi upang pigilin ang galit na nag-uumapaw sa puso niya. Mahal niya ang mga magulang, ni minsan hindi nagawang suwayin ni Tin ang mga ito. Kaya lang, iba ang sitwasyon ngayon. Sarili na niyang buhay at kaligayahan ang nakataya. Tin? Ang gulat na sambit ng ginang nang tila mapagtanto ang ginawa. I'm sorry, baby. Nabigla lang ako. Anang ginang na aktong lalapit sa dalaga.
Ngunit umatras ito. Pagkuway, galit na umalis ng bahay. Hindi alintana ang lakas ng ulan, samahan pa ng kulog at kidlat. Ang tanging nais lamang ni Tin ay ang makawala sa responsibility na nakaatang sa kanya. Masakit para sa dalaga ang ginawa niyang pagsuway at pagsagot sa mga magulang. Kaya lang, hindi niya kayang isakripisyo ang sarili niyang kaligayahan para sa nakakarami. Alam niyang makasariling hangarin ang ginagawa niya. Masakit man, pero wala na siyang magagawa sa bagay na yon. Malibang maging makasarili siya kahit minsan, malibang maghangad siya ng kalayaan, ang isipin naman ang sarili niya, hindi lang ang kalagayan ng kumpanya. Samantalang, tahitamad naman na bumangon si Gab at tinungo ang pinto na kanina pa walang tigil sa pagtunog ang maliit na doorbell. Si Tin ang napagbuksan niya, ang matalik na kaibigan ng pinsan niyang si Timothy. Nagtataka siya kung bakit naroon ito sa apartment nila at basang-basa ng ulan. Sa totoo lang, hindi sila magkasundo ng dalaga. Madalas pa nga sila magbangayan dahil sa kaartehan nito, idagdag pang brat at mainitin ang ulo nito. Anong ginagawa mo dito? Takapan niyang tanong sa dalagang nakatingin sa kanya. Nasaan si Tim? Tanong pa ni Tin at patabig na itinulak ang binata para makapasok. Pigil ang inis na sumunod siya sa dalaga na hinahanap ang pinsan niya. Magpalit ka kaya muna, basang-basa ka ng ulan at isa pa, ang hirap maglinis ng bahay. Ikaw ba ang magmamap niyan? Inis niyang sabi sa dalaga na hindi siya pinansin. Tim! Tim! Tawag pa niya sa kaibigan. Wala si Tim dito. Umuwi siya ng bahay nila. Ngayon, kung tapos ka na, pwede ba magpalit ka muna ng damit? Ang hirap-hirap maglinis dito. Reklamo ni Gab. Pero, pumasok ka na nga. Asar pa sabi ni Gab at pilit na tinulak ng marahan ang dalaga papasok sa banyo. Huwag ka nang makulit, sabi pa niya. How dare you para hawakan ako? Sigaw ni Tin sa binata na biglang sinara ang pinto. Ang ingay mo, maligo ka na nga lang dyan. Ihahanda ko na ang gagamitin mo. Tugon ni Gab na napapailing. Don't you dare touch my aunties or I kill you. Pasigaw na bili ni Tin sa binata mula sa labas ng banyo. Sa halip na sagutin ang pagsusungit ni Tin, minabuti niyang linisin ang kalat nito, ang basang dinaanan ng dalaga dahil sa ulan. Oo, may gamit si Tin sa apartment nila dahil madalas itong lumagi kasama sila. Bago pa man matapos ang ginagawa ni Gab, agad niyang nilapitan ang phone na kanina pa walang tigil sa pagtunog. Napabuntong hininga muna siya bago sinagot ang tawag ng mom niya. Magpinsan sila ni Timothy sa ama, kapatid ng dad nito ang dad niya, o sa madaling salita, buntong anak ng mga laksamana ang ama niya. Bakit ma'am? Bungad niyang tanong sa ina. Mabuti naman at sinagot mo na. May kailangan kang malaman. Gusto ng lolo na isa sa inyo ang makasal sa ka-business partner nila. Pagbabalita pa nito. Anong kinalaman ko sa bagay na yan? Takapan niyang tanong sa ina bago naupo sa upuan. Gabriel anak, ito na ang pagkakataon natin para matanggap ka ng lolo mo, para makabalik na tayo sa mansyon at kilalanin kanyang bilang apo niya. Wika pa nito. Hindi lingid sa kaalaman niya ang ginawa ng lolo niya. Itinakwil nito ang dad ni Gab matapos malaman kung sino ang babaeng pinili nitong mahalin at makasama habang buhay. Nagmula sa mahirap na pamilya ang mama niya, kaya naman hindi iyon matanggap ng lolo ng binata, kaya nagawang itakwil ang bunsong anak. Ma, hindi ko gagawin ang bagay na yun. Hindi ako magpapakasal sa taong hindi ko kilala o hindi ko naman minahal. Kayo ni Dad ang nagturo sa akin sa bagay na yan, kaya naman sana maintindihan niyo kung bakit hindi ko kayo susundin. Tugon niya bago binabaan ng phone ang ina. Wala sa sariling napatitig siya sa screen TV na ka-off. Hindi alam ng binata kung ilang minuto na siyang nakatitig doon. Nagulat na lang siya nang bigla siyang hampasin ni Tin sa mukha ng throw pillow. Pagkuway, naupo ito sa tabi niya na nakangisi.
Ano nangyari sa'yo? Staring contest? Sinong kalaro mo? Sarili mo? Hindi ka talaga mananalo niyan, Mr. Gabriel. Pangaasar pa nito. Hays, bakit ka pa nandito? Usisa niya bago tuluyang sumandal sa headboard ng sofa. Nag-away kami ng parents ko. Sagot nito bago tumingin sa TV screen. Saglit na pinasadahan ng tingin ni Gab ang dalaga. Pagkuway, muling tumingin sa tinititigan nito. Gusto nilang pakasal ako sa isa sa mga anak ng ka-business partner nila. Pagpapatuloy niya kahit wala siyang ideya kung makikinig ba sa kanya ang binata o hindi. Para sa kanila, ang pagpapakasal ng dalawang tao ay patungkol sa negosyo at hindi sa nararamdaman ng bawat isa. What a heartless people. Napaawang ang labi ni Gab sa sinabing iyon ni Tin. Kung ganon, ang babaeng sinasabi ng mama niya ay si Tin at hindi ibang babae. Samantalang, kunot noong tumingin naman si Tin sa binatang katabi na nakaawang lang ang labi sa kanya. Huy, okay ka lang ba? Alam ko maganda ako. Che, hingus pa niya. Nagulat lang ako. At isa pa, hindi ka maganda sa paningin ko. Kahit na ikaw na lang ang kaisa-isang babae sa buong mundo, malabo magustuhan kita. Hingus pa ng binata, bagamat labag iyon sa loob niya. Gaano kalabo? Taas kilay niyang tanong at bahagyang inilapit ang mukha sa binata na natigilan sa ginawa niya. Saglit na nagtama ang mga mata nila. Nagkatitigan, pagkuway na unahang nakabawi si Gab na siyang umiwas. You brought? Inis na sabi nito. Matapos makabawi, pagkuway, itinulak ito palayo sa kanya ang dalaga na biglang tumawa. Hindi ko alam na allergic ka pala sa magandang babae. Nakangising sabi ni Tin. Pagkuway, may kung anong naisip. Nangingislap ang mga matang muli siyang tumingin sa binata na nangunot ang noo. Be my boyfriend? Sabi niya na hinawakan sa damit ang binatang pilit na umiiwas sa kanya. You brat, let me go. Saway niya dito at bagyang lumalayo sa dalagang pilit na inilalapat ang mukha sa kanya. Ayoko nga. Pumayag ka muna sa gusto ko. Magpanggap kang boyfriend ko para tigilan na ako ng parents ko. Siguro naman titigil sila sa oras na nalaman nila na may boyfriend na ako at isang laksamana pa. Pamimilit niya sa binata. Paano kung ayaw ko? At isa pa, andyan naman si Tim. Sigurado akong papayag yun. He like you that much. And besides, hindi ako kinikilalang apo ni Lolo. Tugon ni Gab at pilit na inaalis ang kamay ng dalaga na nakahawak sa damit niya. Hindi pwede. He likes me. Kaya hindi ko siya pwedeng gamitin. Kaya ikaw na lang. Tutal, wala ka namang gusto sa akin. Pamimilit pa ni Tin sa binata na pilit lumalayo sa kanya pero dahil sa makulit siya, masiniksik pa niya ang sarili dito para lang mapapayag niya ito. Ayoko nga. Let me go. Utos pa niya, ngunit mas lalo lang dumikit ito sa kanya. No, unless hindi ka pumapayag. Matatag na tugon ni Tin na mas lalong inilapat ang mukha sa binata. Ngumisi siya ng may maisip na kalokohan. Kailangan ba kitang halikan para pumayag ka? Or... Fine, payag na ako. Napipilitang pagpayag niya bago muling itinulak palayo sa kanya ang dalaga. What a brat? Hingus pa ni Gab bago tumayo at tinalikuran ang dalaga na nakangisi sa kanya. Napapailing na tumungo ng binata sa kwarto niya. Hindi siya makapaniwalang gagawin ni Tin ang lahat. Mapapayag lang siya. Ibang klaseng babae talaga ang kaibigan ng pinsan niya. Aaminin niyang maganda si Tin. Minsan, naaakit siya sa mapupungay nitong mga mata, lalo na pag tumatawa ito. Kaya lang, hindi niya rin maitatanggi na masama ang ugali nito, masyado itong brat. Nakangiting napahiga siya sa kama habang nakataas ang mga kamay. Ngunit agad din napawi ang ngiti ng binata nang may maamoy na tila nasusunog na pagkain mula sa kusina. Agad siyang napabalikwas ng bangon at tatakbong tumungo sa kusina kung saan naabutan niya ang dalaga na pinapaypay ang kamay upang itaboy ang usok
na nagbumula sa kawali. What the? Bulalas niya bago lumapit sa kawali at pinatay ang apoy. What? I'm just trying to cook something na pwede nating makain. Sagot pa ng dalaga na nakapamewang pa. Gusto ko lang naman ipagluto ang future hubby ko. Sabi pa nito na nakangiti. You're just trying to cook? Or you're planning to burn this entire kitchen? At isa pa, wala akong balak na magka-cancer. Ipapakain mo pa sa akin ang sunog na to. Hingos pa niya at pigil ang sarili na mapangiti. Mukha bang balak kong magpakamatay na kasama ka? Kung gagawin ko lang din naman, bakit hindi na lang sa kwarto mo? Tudyo pa niya sa binata na napahugot lang ng isang malalim na buntong hininga. Lumabas ka na, ako na magluluto bago mo pa masunog ang kitchen na to. Pagtataboy niya sa dalagang ngumisi bago siya tinalikuran. Napapailing, bagamat nakangiti namang hinarap niya ang lutuan bago inayos sa mga kakailanganin niya sa pagluluto. Minsan, hindi niya talaga maiwasang mapangiti dahil sa mga kalokohan ni Tin. Sa totoo lang, nadadala na siya sa mga sinasabi nito. Natuto siya magluto dahil sa mama niya na talaga namang hilig ang pagluluto. Ito nga at ang minahal ng papa niya sa mama niya. Habang abala si Gab sa pagluluto sa kusina, may nabuti naman ni Tin ang manood sa sala habang naghihintay na matapos ito. Here's your food, madam. Hingos ng binata bago inilapag sa center table ang dala niyang tray na may lamang pagkain. Thank you, my knights, pilyang sabi niya bagamat nakasmirk dito. Hindi ka ba talaga uuwi sa inyo? Usisa pa niya bago naupo sa tabi ng dalaga, ngunit agad nitong ipinatong ang paa niya sa lap niya. Tanggalin mo nga yung paa mo, kadiri ka. Nangalay kasi ang paa ko, kaya kailangan ko mag-stretch. Pangiinis niya at tinayaang hawakan ni Gab ang paa niya na nakapatong sa lap nito. Pilit nitong iyon inaalis pero nagbatiga siya, kaya naman inis itong humarap sa kanya. Ano ba? Asar niyang tanong at aktong tatayo, ngunit maagap siyang niyakap ng dalaga, takang tumingin siya dito. Thank you, bulong ni Tin nang puno ng sincerity ang tinig. Kahit na masungit at lagi mo akong inaaway na hindi ko alam kung sa anong dahilan, pero andyan ka pa rin at tinutulungan ako. Siguro nga may mga taong takot na ipadama o ipakita ang tunay nilang nararamdaman dahil sa takot na mas ma-interpret ang tunay nilang layunin. Siguro ganong tao si Gab, pero hanggang kailan siya maghihintay na sabihin nito ang tungkol sa nararamdaman? Hanggang kailan siya maghuhula kung ano ba talaga siya para dito? Hindi mo matukoy kung ano ba talaga ang tumatakbo sa isip niya, kung ano ang nalalaman ng damdamin ng binata. Mahirap siyang basahin. Hays, bitiwan mo nga ako. Hindi ako sanay sa ginagawa mo. Hingos pa ng binata at bahagyang itinutulak palayo ang dalaga. 1 minuto lang. Hiling pa niya at mas lalong isiniksik ang sarili sa binata. Panatag kasi siya kapag nasa paligid ito. Kahit na madalas silang mag-away at magbangayan ni Gab, kahit ni minsan hindi ito nagalit sa kanya. Mabuting tao si Gab, kaya naman kampante siyang magsabi at magulit dito. Bukod doon, matagal na siyang may lihim na pagtingin sa binata. Habang nasa ganung kalagayan, hindi nila pansin ang pagdating ni Tim. Nakaawang pa ang labi nito habang nakatingin sa dalawa na magkatabi at nagkayakap sa isa't isa. Anong ginagawa niyo? Nakasimangot na tanong ni Tim sa mga ito. Tim, andyan ka na pala. Wika ni Gab at bahagyang lumayo sa dalaga. Alam niyang mula pa lang noon gusto na ni Tim si Tin. Kristen Bell, tawag pa ni Tim sa dalaga. What? Kunot noong tanong niya sa kaibigan na napatiimbagang habang nakatingin sa pinsan. Umalis ka na, kakausapin ko lang si Gab. Maras niyang utos sa kaibigan. Para saan? Takapan niyang tanong. Hindi mo ba ako narinig? Sabi ko, umalis ka na. Hindi pa ba malinaw yun sa'yo? Galit na sigaw ni Tim, dahilan para mapatayo si Gab.
at tinanguhan ang dalagang nasindak sa pagsigaw niya. Pagkaalis ni Tin, agad hinarap ni Gab ang pinsan na galit na nakatitig sa kanya. Nakakuyong pa ang kamao nito. Ano bang problema mo? Wala kang karapatan na sigawan si Tin, kahit na kaibigan mo pa siya. Baling niya sa pinsan. Anong ginagawa niyo habang wala ako? Tiimbagang natanong ni Tim sa binata. Ano naman sa'yo ngayon? Nagagalit ka dahil sa pag-akala mong may ginawa kaming dalawa ni Tin? Sana tinanong mo muna siya bago ka nagalit at sigawan siya ng ganun. Sa'yo na mismo nang galing na hindi siya mababang uri na babae si Tin. Rason ni Gab sa galit ng tinig. Tumahimik ka! Galit na sigaw ni Tim sa pinsan. Mula sa araw na to, hindi ako papayag na ipaubaya sa pangalaga mo si Tim. Marahas niyang sabi bago tinalikuran ang pinsan. Gab, sa tingin mo ba papayag ako na sa'yo mapunta si Tin? Hindi, kaya wag kang umasa na mapupunta siya sa'yo. Baka nakakalimutan mong wala kayong karapatan sa Laksamana. Hindi ko kailangan ang kayamanan ng lolo. Nabuhay ako sa loob ng 24 years na hindi umaasa sa yaman ng Laksamana. Kaya ano pang ikatatakot ko? Galit pa niyang sabi bago ito tuluyang tinalikuran. Pagkababa niya, agad na hinanap ng binata si Tin sa labi kung saan nakita niya itong nakaupo habang nakatingin sa malakas na ulan mula sa labas. Tin, tawag pa niya at naupo sa tabi nito. Bakit nandito ka? Takanyang tanong sa binata. Alam kong hindi ka uuwi sa inyo. Uwi ka pa niya na tumingin sa labas. Pinagtabuyan ka rin ba niya? Usisa ni Tin. Let's go. Saan? Taka pa niyang tanong pero ngumiti lang sa kanya si Gab. Pagkuway, inilahad ang kamay. Nagtataka man, tinanggap pa rin niya ang kamay nitong nakalahad. Napakunot si Tin matapos silang bumaba sa taxi na sinakyan nila ng binata. Hindi niya maintindihan kung bakit sa maliit at sa medyo may kalumaang bahay sila tumigil. Ito ang bahay ng parents ko. Wika ni Gab na nakangiti sa dalagang pagkuway, hinila ito papalapit sa may pinto. Hindi niya maintindihan kung bakit nakatira si Gab sa bahay na to kasama ang parents ng binata dahil sa pagkakaalam niya isang Laksamana si Gab. Ma, pa, andito na ako. Pagbibigay alam ni Gab sa mga magulang. Naku bata ka, manda ka talaga sa akin. Tinig ng ina ni Gab mula sa sala. Hayaan mo na kasi, malaki na ang anak natin. Hindi na yan bata para pagalitan mo pa. Anang ama ni Gab na tila inawat ang asawa. Oh, may kasama ka pala Gab. Anang ginang na napatingin sa magandang kasama ng binata. Huwag mong sabihin, nagtanan ka na. Pabulong na sabi ng ama ni Gab, ngunit hindi iyon nakaligtas sa pandinig ni Tin. Pa, ma, si Tin po. Tin, mama at papa ko, huwag mo silang pansinin, ganyan lang talaga sila. Nakangiting pakilala ni Gab sa mga ito. Aba, kumain na ba kayo? Sakto, nagluto ako ng hapunan. Anang ginang sa mga ito. Hindi pa po ma? Tugon ni Gab at niyakap ang ina na agad siyang hinampas sa balikat. Mama naman, hingos niya. Tumigil ka nga bata ka, kasama mo pa girlfriend mo, tapos gaganyan-ganyan ka? Saway pa nito. Napangiti si Tin sa nakitang closeness ang pamilya ni Gab. Iba ito sa family Laksamana, sa mga taong lumaki sa yaman. Simple lang ang buhay na kinagisnan ni Gab, pero puno naman ito ng pagmamahal sa mga magulang at isa pa, pinalaking maayos at may respeto sa ibang tao. Namiss lang kita mama, kapag malayo ako sa inyo, tawag kayo ng tawag at tanong ng tanong kung kailan ako uuwi. Ngayong narito na ako sa bahay, ganyan naman kayo sa akin. Puot pa ni Gab sa ina, bagamat nakayakap dito. Ito talagang magina ko. Kahit kailan, hindi maiiwasang laging may pinagtatalunan.
Natatawang sabi ng ama ni Gab. Bigla niya tuloy naalala ang mga magulang kung saan kagaya ng magulang ni Gab mag-isip ang parents niya. Siguro hindi siya mahihirapan ng gusto. Lumipas ang 1 linggo, marahang napahugot ng hininga si Gab matapos sumingin sa magarang mansyon ng mga Laksamana. Nahihinunan niya ang dahilan kung bakit pinatawag siya ng lolo niya. Saglit siyang natigilan nang dumating si Tim. Hanggang ngayon, hindi pa rin sila nagkakausap ng pinsan matapos ang nangyari sa apartment nito. Masama ang tingin na ipinukol nito sa kanya bago tuluyang pumasok sa loob. Napapailing na sumunod naman siya dito. Alam niyang galit pa rin sa kanya ang pinsan. Hindi naman niya masisi ito. Matagal nang gusto ni Tim si Tin. Mahirap magkagusto sa kaibigan mo, lalo na kung friendship niyo na nakasalalay. Tim, tawag niya sa pinsan na hindi na siya makatiis pa. Galit na hinarap siya ng binata. Pagkuway, hinawakan nito ang damit niya. Huwag mong hintayin na masapak pa kita. Alam mo ba kung gaano ako nagtitimpi sa tuwing nakikita ko yung pagbumukha mo? Galit na wika ni Tim sa pinsan. Ano ba sa tingin niyo ang ginagawa niyong dalawa dito sa loob ng pamamahay ko? Galit ng wika ng chairman sa dalawang apo. Lolo, tawag ni Tim. Pagkuway, binitiwan si Gab na bahagyang yumuko nang makita ang matanda bilang paggalang. Sumunod kayo sa akin. Utos pa nito bago nauna ng lakad. Tahimik na binaybay nila ang daan patungo sa main office ng lolo nila. Habang lihim na namamangha naman si Gab sa nakikita. Hindi niya inakala na ganun kayaman ang lolo niya. Lolo, tawag ni Tim matapos maupo ang matanda sa upuan niya. Mauupo na sana siya nang biglang magsalita ang matanda. Hindi ko sinabing maupo ka. Cold pang wika ng matanda na siyang ikinatigil ni Tim. Pero lolo, katwiran niya. Mula pagkabata, sinunod ko ang gusto mo, Tim. Wala kang narinig mula sa akin. Binigay ko ang gusto mo. Wika pa ng chairman. At ikaw naman, Gab, baling niya sa isa pang apo. Wala po kayong binigay sa akin. Tugon ng binata sa matanda. Alam ko, manahimik ka muna. Utos pa niya. Ano ba talaga ang dahilan, lolo, kung bakit pinatawag mo kaming dalawa ng lalaking to? Takang tanong ni Tim. Pumayag na ang anak ni Mr. Castro sa kasunduan, alang-alang sa kapakanan ng kumpanya natin at kumpanya nila. Pagbibigay alam pa nito. Kung ganon, payag na si Tin na magpakasal sa akin? Ang di makapaniwalang tanong ni Tim. Oo, pero hindi sa'yo, kundi kay Gab. Tugon pa nito na nakatitig sa binatang napaawang ang labi na tila di makapaniwala sa sinabi ng matanda. Samantalang napapikit naman si Gab, walang nabanggit sa kanya si Tin tungkol sa bagay na to, kaya hindi niya talaga inaasahan. Sinabi ni Miss Tin na may relasyon silang dalawa ni Gab. Wala kaming magagawa sa bagay na yon. Ang layunin ay mapag-isang dalawang kumpanya. Isa rin Laksamana si Gab. Wika pa ng chairman na nakatingin sa binata. Pero hindi niyo ako kinikilalang bilang Laksamana mula pa lang noon. Dahil lang pumayag si Tin na magpakasal sa akin, kaya ngayon pinapaboran niyo ako dahil lang sa mangyayari ang nais niyo? Ang di makapaniwalang tanong ni Gab sa matanda. Nangyari na ang nangyari at wala na akong magagawa sa bagay na yon. Pasalamat ka, ikaw ang pinili ni Tin na pakasalan. Dahil kung hindi, ni anini mo, hindi ko hayaang makaapak sa pamamahay na to matapos ang ginawang kahihiyan ng mga magulang mo. Anang chairman. Lumabas din ang totoo niyong hangarin. Papakasalan ko si Tin pero hindi ako aasa sa yaman niyo. Mariin niyang sabi sa matanda. Kahit papaano, ginagalang ko ang reputasyon niyo kahit na halos isukan niyo na ang pamilya ko. Puno ng hinanakit na sabi niya sa matanda. Sinuway ng papa mo ang nais ko.
Kung sinunod niya lang ang gusto ko, di sana. Walang katumbas na yaman ang pagmamahala ng mga magulang ko. Sabihin na nating mayaman nga kayo, pero ni kahit minsan, hindi ko pa kayo nakitang tumawa o naging masaya man lang. Kayamanan bang maituturing ang mabuhay sa kalungkutan? Nakakamtan niyo nga ang lahat, pero ang tunay na nais ng puso niyo ay nakalimutan niyong makamtan. Mamamatay kayong mayaman, pero punong-puno ng kalungkutan ang puso niyo. Hayag ni Gab na puno ng katotohanan. Ikaw, galit ng wika ng chairman. Sana magising kayo sa katotohanan na hindi kayamanan ang mahalaga sa mundong to, kundi ang ninanais ng puso niyo. Dugtong pa niya sa sinabi. Aalis na ako, Lolo. Sana makamtan niyo ang nais niyo. Sabi pa niya bago tumingin kay Tim at tinalikuran ang mga ito. Galit siya sa matanda dahil sa naging trato nito sa mama niya at sa ginawa nito sa ama niya. Kaya lang, hindi pa rin maikakaila na dugo ng mga ito ang nanalaytay sa ugat niya. Matapos matanggap ang message ni Tim, agad siyang nakipagkita dito sa parkong saan madalas silang magkita. Bakit mo ako pinapunta dito? Taka niyang tanong na makita ito na nakaupo sa bench. Bakit siya ang pinili mo? Bakit hindi na lang ako? Is nothing compared to me? Galit na sigaw ni Tim sa kaibigan. Gusto mong piliin kita? Ngayon, bigyan mo ako ng magandang dahilan para piliin ka. Nagtataka ka kung bakit si Gab ang pinili ko over you? Siguro naman, alam mo na ang sagot sa tanong mo. At ang sinasabi mong, he's nothing compared to you? Maling-mali ka sa bagay na yun. Dahil malaki ang kaibahan yung dalawa. Oo, lumaki sa hirap si Gab. At isa yun sa mga bagay na ipinagpapasalamat ko. Lumaki siyang may dignidad, may galang at respeto sa kung sino mang nakakausap niya. Kaya wag mong sasabihin na he's nothing compared to you. Kasi sa totoo lang, ikaw ang walang-walang kumpara sa kanya. Matatag na sabi ni Tin sa kaibigan. Hindi mo pa siya kilala. Akala mo ba mabait siya? Yaman mo lang ang kailangan niya. Hindi ba dapat sa'yo ako matakot at hindi sa kanya? Tugon pa niya. Ano bang nakita mo sa lalaking yun, Cristel? Matagal na tayong magkaibigan. Pero bakit ang lalaking yun ang pinipili mo? Sigaw ni Tim. Hindi pa rin ba malinaw sa'yo kung bakit siya ang pinipili ko? Mabuti siyang tao kumpara sa'yo. Oo, matagal na tayong magkaibigan. Pero ni minsan, trinato mo ba ako ng maayos kapag galit ka? Hindi ba lagi mo ako sinisigawan? Paalala niya. Si Gab, ni minsan, hindi niya ginawa yon, lalo na public place. Kaya naman, mas gugustuhin ko pang mapunta sa taong may respeto na lumaki sa hirap, kaysa ang mapunta sa mayamang gaya mo na walang pinagkaiba sa mayayamang mapagkunwari. Sumusobra ka na? Galit na sigaw ni Tim na tumayo at aktong sasampalin ang dalaga na may umawat sa kamay niya. Gab? Gulat na bulala si Tin sa binatang bigla na lang sumulpot. Subukan mong saktan siya at hindi ako mangingiming ipatikim sa iyo ang galit ko. Mahina, bagamat marahas na wika ni Gab sa pinsan bago binitawan ang kamay nito pagkuway kumapit kay Tin. Gab, paano mo? Let's go. Casual niyang aya sa dalaga na nagtataka. Tahimik na nagpahatag ito sa kanya. Magkahawak kamay na sumakay sila ng taxi. Hindi niya alam kung saan sila tutungo ni Gab, pero kampante siyang ito ang kasama. Bakit nakipagkita ka sa kanya? Usisa pa niya sa dalaga habang hawak ang kamay. Gusto niya ako makausap, kaya pinagbigyan ko. Hindi ko naman inaasahan na magagawa niya akong saktan. Pero dumating ka naman sa tamang oras, kaya nabigo siya. Tugo niya na humawag sa bisig ng binata.
Pasaway ka talaga? Napapailing pang wika ni Gab, bagamat nakangiti. Thank you. Nakangiting sabi niya sa binata na dinanguhan lang siya. Ang totoo, hindi ko inaasahan na gagawin mo yun ang piliin ako. Wala akong pera, tapos sa cafe lang ako nagtatrabaho. Wala akong... Your genuinely is more than enough. I don't need things, dahil mayroon na ako ng mga iyon. I can buy anything, everything na gustuhin ko. But you, kakaiba ka sa lahat. Kung pipili lang din naman ako ng lalaki makakasama ko habang buhay kahit na walang love, it's because of this fuck company. I'll better choose you than your cousin. My best friend who took advantage the situation. Saad pa ng dalaga habang nakatingin sa labas ng bintana ng sasakyan. I'm sorry about him. Hinging paumanhin pa ng binata. Isang matamis na ngiti ang naging tugo ng dalaga sa sinabing iyon ni Gab. Siguro, ito na ang isa sa mga dahilan kung bakit mas magaan ang loob niya kay Gab kaysa kay Tim na sarili niyang best friend. Matapos ihatid si Tin sa bahay ng mga ito, minabuting umuwi naman si Gab sa bahay nila. Habang binabaybay ang maliit at makitid na iskinita ay, saglit na tigilan ang binata nang makita ang binsan na nakaupo sa motor nito, na tila ba hinihintay ang pagdating niya. Nagtataka man, lumapit pa rin siya dito. Anong kailangan mo? Tanong pa niya sa pinsan na inabutan lang siya ng helmet. Pagkuhay, sumenyas na sumakay siya. Wala sa sariling tinanggap niya ang helmet na ibinigay nito. Pagkuhay, sinunod ang utos nito. Ilang sandali lang, umalis na sila magpinsan. Hindi alam ni Gab kung saan sila patungo ni Tim, pero masaya siyang hindi galit ito sa kanya. Alam mo bang galit pa rin ako sa'yo dahil ikaw ang pinili ni Tim sa ating dalawa? Pagsigaw na sabi ni Tim para maninig ng pinsan. Alam ko, tugon niya. Pero masaya ako na ikaw ang pinili niya. Hindi ko deserve ang gagaya ni Tim. Tama siya, maraming ang magagandang dahilan para piliin ka niya. Kaya naman, alagaan mo siya at pilitin mong mahalin siya. Sabi pa nito. Don't worry about it. Sa tingin ko, hindi naman siya mahirap mahalin. No one can resist her beauty. Tugon niya sa pinsan. Are you also attracted by her beauty? No one can resist it, not even me. He replied with a smile to his cousin before speeding up the operation. Sa tingin ko, hindi dahil doon. Mabuti siya at may mabuting puso. Kahit napaka-spoiled brat princess niya, nakangiti pa niyang sabi sa pinsan na tinawanan lang siya. Kapwa man nila hindi bigkasin ang salitang paumanhin, sapat na ang pusong nangungusap. Kung minsan, mas magandang hindi humingi ng sorry, as long as naipapadama mo doon sa tao na bumabawi ka. Asking for forgiveness is useless if there is no change, so actions are better than words. Siguro nga, magkakaiba tayo ng paraan sa paghingi ng paumanhin, but action is louder than words. Ilang araw pa ang darating bago ang kasal nila Gab. Para kay Tin, wala siyang pagsisihan sa ginawa niyang desisyon, kung nung una salungan siya sa gusto ng ama. Pero may mga bagay na minsan kailangan natin isakripisyo para sa kapakanan ng iba at ikasasaya ng mga ito. Kung minsan, kailangan nating unahin ang kaligayahan ng mga taong nakapaligid sa atin kaysa sa sarili mo. Nakangiting tumingin si Tin sa binatang nakatitig sa gown na gagamitin niya. Kasama kasi niya si Gab ng mga sandaling ito para sa fitting nila. It suits you, sabi ni Gab na nakangiti. Really? Ang di makapaniwalang tanong ni Tin sa binata. Saglit siya nitong pinagsandahan ng tingin bago satisfied na tumango sa kanya. Yeah, trust me. Tugon pa nito. You really sure about it, ha? Tugon pa niya habang nakahawak sa braso ng binata, samantalang nakahawak naman ito sa bewang niya na tila takot na mabitawan siya. Lagyan natin ng konting beds.
Suwestyon pa niya sa binata. Oo, konti lang. Siguro dito sa bandang Westline at sa may likod para di gaano ka-revealing. Tugon ni Gab. How about yung sa may cleavage? Pabawasan ko ba? O sakto na to? Tanong pa niya. Tingin ko mas maganda kung wag na lang. Tugon pa niya. Gusto ko yung ganitong kulay ng gown mo. I bet you look stunning. Magaling pumili tong groom mo ha. Anang designer na nakangiti habang pinagmamasdan ang dalawa. Sigurado akong in love kayo sa isa't isa. Tugon pa nito. Saglit natigilan ang dalawa sa sinabing iyon ng designer. Gustuhin man nilang itama ang iniisip nito pero mas minabuti nilang manahimik na lang. Anyway, ilang sandali na lang darating na ang wedding coordinator nyo. Pagbibigay alam pa nito ng dalawang nakangiti. Thank you. Nakangiting tugon ni Tin sa wedding ceremony nila. Maaga pa lang, umuwi na si Gab sa bahay nila. Tumawag kasi ang mama niya at gusto raw siya nitong makausap. Kaya naman, hindi na siya pumasok sa trabaho niya. Pagkapasok niya sa pinto, agad siyang hinila ng mama niya papasok at sinara nito ang pinto. Nasa tabi nito ang papa niya na tahimik lang habang nakatingin sa binata. Anong meron? Takapan niyang puna sa mga ito na may pagtataka. Umamin ka nga sa amin? Ginagawa mo lang ba ito dahil sa hiling ko sa'yo? Anang ginang sa anak na may pagtataka. Gabriel, pinalaki ka namin ng mama mo na may dignidad. Paano mo nagagawa ang bagay na to? Anang ama ng binata. Ano bang sinasabi niyo? Nagtataka niyang tanong sa mga ito. Hindi ko kayo maintindihan, Mama, Papa. Pinag-iisipan niyo ba ako ng hindi maganda? Takapan niyang usisa. Gab, ang tungkol sa kasal. Hindi biro ang matali sa taong hindi mo naman mahal. Oo, nagkamali ako nung hiniling ko sa'yo na kailangan mo magpakasal sa babaeng gusto ng lolo niyo para matanggap at kilalanin kanyang apo. Pero anak, sinabi ko naman sa'yo na kalimutan mo na ang tungkol sa bagay na yon. Anang ginang. Ibang usapan na kasi Gabriel ang tungkol sa kasal. Sarili mo ng kaligayahan ang nakatali doon at hindi kung ano paman. Segunda ng ama ni Gab. Mama, Papa, makinig kang muna kayo sa akin. Hindi ko gagawin ang bagay na yun kung walang love. Tulad ang madalas yung ipaalala sa akin, si Tin, gusto ko siya, kaya pumayag ako sa kasal at sa gusto niya. Si Tin ba, may gusto sa'yo? O baka naman, one-sided love lang to? Usisa pa ng ginang. Mom, let me handle this, okay? Pumayag ako na makasal sa kanya dahil gusto ko siya at para na rin sa kapakanan ng dalawang kumpanya. Gustuhin ko man maging makasarili, pero still, nasa dugo ko pa rin ang pagiging laksamana. Tanggapin man ako ni Lolo bilang apo niya o hindi, okay lang sa akin. Ang mahalaga, natulungan ko siya. Pahayag pa niya sa mga magulang. Pero si Tin, mas mahirap ang buhay kasal ng one-sided love. Protesta pa ng ginang. May tiwala ba kayo sa akin, Ma? Pa? Pangako, hindi ko kayo bibiguin at hindi mangyayari ang iniisip nyo. Titiyakin kong darating ang araw na mamahalin din ako ni Tin. Sa ngayon, kailangan niya ng panahon. Anak nga talaga kita. Wika pa ng ama ng binata na kangiti. Kaya naman, wag na kayong mabahala pa sa akin. Pangako, masisipagin ko pa para patunayan kay Lolo na hindi ko kailangan ng kayamanan niya para buhayin ang sarili kong pamilya. Nakangiti pa niyang pagpapagaan ng loob ng mga ito. Nangiyak-ngiyak na niyakap siya ng mga magulang. Sa tahanan ng mga Castro, tahimik na kumakain ng breakfast si Tin habang walang-walang tigil sa pagkalikot ng phone. Mapapansin ang pagtaas ng kilay niya. Madalas napapangiwi pa siya sa mga nakikita. Sa katunayan,
bihira mangyari ang araw na to ang magkakasabay silang kumain sa hapagkainan. Are you stalking your fiancé's account? Puna ng kapatid ni Tin na napapailing bago umayos ng upo at nagsimula ng kumain. You know, it's bad to peek into what others are doing. Hingos niya sa kapatid. You're crazy. Sino bang mag-aakala na magkakagusto ka dun samantalang palagi mo siyang kaaway noon? Puna pa nito. Minsan lang nakilala ng kapatid niyang si Gab nung araw na sinundo nila ito sa school. Hindi niya nga inaasahan na matatandaan pa ni Kendra ang binata sa tagal ng panahon na nangyari. Natatandaan mo pa siya? Ang di makapaniwalang tanong niya sa kapatid na itinigil ang ginagawa. Of course, he's too handsome para kalimutan. At isa pa, he's an ultimate crush ng classmate ko. Kaya madalas nasa cafe sila tumatambay para makita si Gab. Oh, I forgot. Weekend ngayon. Malamang, nasa cafe sila. Sabi pa nito na ipinagpatuloy ang pagkain. Gusto mo ng ube cake at pasta, di ba? Bigla niyang tanong sa kapatid na napakunot noo sa tinuran niya. Maging ang parents niya na kanina patahimik ay napatingin din sa kanya. Yeah, pero hindi ko gustong kumain nga. Treat ko, sabi pa niya sa kapatid. Ate, I have some plan. Then gawin natin yun later. Di ba mom, dad? Talong niya sa mga magulang na bahagya siyang tinanguhan. Samahan mo na ang ate mo doon, Kendra. Utos pa ng ama bago itinuloy ang pagkain. Pero dad, ilang araw na lang, ikakasal na ang ate mo. Mahihirapan ka nang hingin pa ang oras niya dahil magiging abalan na siya sa magiging asawa niya. Anang ginang. Pero ma'am, hindi naman marunong magluto si ate. Baka nga sigab ang maging busy sa pag-aalaga sa kanya. Katwira ni Kendra. Kapatid ba talaga kita? Asar niyang baling sa kapatid. Sige na, samahan mo na ang ate mo. Utos pa ng ama nila na tumingin ang dalaga sa kanila. Walang nagawa ang kapatid ni Tin, kundi ang samahan siya sa workplace ni Gab. Pagpasok nila, agad niyang nakita ang binata. Kumaway pa ito sa kanilang magkapatid bago itinuloy ang ginagawa. Sabi ko sa'yo, busy siya. Hingos ni Kendra sa kapatid kung saan naroon ang mga classmate niya na abala sa pagsulyap sa binata. Ganito ba karami ang mga customer nilang babae dito? Takanyang tanong sa kapatid na mapansin na halos lahat ng naroon ay puro babae, bilang lang ang mga lalaking kumakain. Konti pa nga yan eh. Halos lahat ng babaeng kumakain dito, iisa lang ang gustong makita. Si Gab yun. Tugon ni Kendra. Dapat ko na ba siyang pag-resign in sa trabaho? Tanong pa niya sa kapatid na sinusundan ng tingin ang binata na in-entertain ang grupo ng kababaihan na halatang nagpapakyut lang sa binata. Bakit mo naman gagawin yun? Usisa din ni Kendra sa kapatid. Hindi ko alam, nalapitin pala siya ng babae. Napapailing pa niyang sabi. Paano mo malalaman? Madalas mo siyang pagsungitan, di ba? Kaya hindi mo talaga mapapansin. Tugon naman ito. Natahimik lang silang nang lumapit sa kanila si Gab na nakangiti. Anong order niyo? Tanong ni Gab sa dalaga na mapansin ang pagsimangot ito. Pasta and ube cake sa akin, sagot ni Kendra. Pasta na lang din sa akin, sagot niya sa binata. Kunot noong napatingin si Gab sa paligid, napapansin ang grupo ng kalalakihan na nakatingin sa magkapatid. Hindi naman kasi maikakaila ang taglay ng kagandahan ng mga ito. Idagdag pa doon mala porselana nitong balat. May lahi kasing Koreana ang mga ito. Sa pagkakaalam niya, half Korean ang ina ng mga ito na may lahing French. Agad niyang hinubad ang suot niyang jacket at ibinalot sa katawan ng fiancé. Okay na. Nakangiti pa niyang sabi matapos titigan ang dalaga. Ito ang rason kung bakit ayaw kitang samahan eh. Nagmumukha akong pambansang third wheel.
Napapailing pang sabi ni Kendra, lalo na at naririnig nila ang bulungan sa paligid habang nakatingin sa kanila. Go back to your work. I'll wait you then. Nakangiting sabi ni Tin sa binata. Just wait me there. Nakangiting tugo ni Gab bago lumapit sa dalaga na pakunot noo lalo nang ilapit niya dito ang pisngi. I need some energy. Nakangiti pa niyang bulong. Just kiss his cheek. Hingos ni Kendra sa mga ito, bagamat masaya siya para sa kapatid. Kung minsan, hindi na kailangan pang ipagsigawan sa buong mundo kung gaano niyo kamahal ang isa't isa. Sapat nang nararamdaman ng puso niyo ang tunay niyong damdamin para sa isa't isa. Ika nga nila, action speaks louder than words. Minsan kasi, may mga taong mas gustong iparamdam ang pagmamahal nila sa pamamagitan ng mga kilos at gawa kaysa mga sabihin ang mahalagang salita na iyon. Ito ang pinakamahalagang araw sa buhay ni Tin, ang maikasa sa lalaking mahal niya, ang taong handa niyang paglaanan ng buong buhay niya. Napangiti siya sa isipang iyon, hindi pa man niya naririnig mula kay Gab ang magic words na halos buong linggo niyang hinihintay, pero hindi talaga nito sinabi. Bagamat ramdam niya ang pagmamahal nito, naisip niya siguro ganung tao si Gab. Hindi man ito kayang sabihin ang nasa saloobin, pero ramdam niya sa mga tingin at pag-aalaga nito sa kanya kung gaano siya kamahal ng groom niya. Can I come in? Bungad ni Tim mula sa may pinto, bagamat nakangiti. Tim! Bulalas niya nang makita ang kaibigan. Ito ang unang beses na nagkita ulit sila matapos ang nangyari sa park. You look so beautiful. Puri ni Tim na nakangiti sa kaibigan. Congratulations. Finally, ikakasal ka na. Sabi pa nito. Tim, ang di makapaniwalang sambit niya. Huwag mo akong tignan ng ganyan. Naaawa tuloy ako sa sarili ko. Pabiro pa nitong sabi. Nagulat pa siya nang biglang tumayo si Tin at patakbong niyakap siya. Hey, masisira ang makeup mo. Awat niya nang maramdamang umiyak ito. Sira ulo ka. Bakit ngayon ka lang nagpakita sa akin? Napaka-gags mo talaga? Humihikbi pa niyang sabi sa binata. Inayos ko lang ang sarili ko. Ang dami kong pagkakamaling nagawa sa'yo at kay Gab. Sabi pa ni Tim na bahagyang natawa. I'm sorry, Tim. Ako nga ang dapat na humingi ng tawad sa'yo. Ngayon, naunawaan ko na ang mga naging sagot mo sa akin. Mas maganda rin pala mapag-isa, kahit panandalian lang. Na-reflect ko ang sarili ko. Napakawala kong kwentang kaibigan sa'yo mula pa noon. At higit sa lahat, sa pagiging pinsan ko kay Gab. Sabi pa nito. Tim, ang nahabag niyang sambit sa pangalan ng kaibigan, lalo nang bahagya itong tumawa. Naiintindihan ko na kung bakit si Gab ang pinili mo. Nasa kanya na ang lahat. Mabuting tao at natitiyak kong mamahalin ka niya ng higit pa sa pagmamahal ko sa iyo. Marespeto siyang tao, bagay na wala sa akin. Sambit pa nito. Nang dahil sa kanya, nagawa niya mapagbago si Lolo. Kung dati, hindi makitang tumawa o ngumiti si Lolo, yung totoong masaya. Pero dahil kay Gab, nakita ko na ang lolo kong nagtatago sa maskara ng malungkot na kahapon. Pahayag pa niya na nakangiti sa dalaga. Thank you, Tim. Ipangako mo sa akin na mamahalin mo ang pinsan ko, na aalagaan niyo ang isa't isa. Hindi man niya sabihin kung ano ang nararamdaman niya para sa'yo. Alam ko na sobra-sobra ang pagmamahal niya sa'yo. You're a lucky girl. At nagawa mo siyang matagpuan. Bulong pa ni Tim. Sa huling pagkakataon, nagyakap ang magkaibigan. Yakap ng pamamaalam at pagtalikod sa kung anumang damdaming namuo sa binata. Yakap ng punong-puno ng pagsisisi, bagamat masaya siya para sa dalaga. Samantalang,
Masayang nakatingin naman si Gab sa mga ito mula sa may pinto. Balak niya sanang supresahin ng bride pero ito ang naabutan niya. Masaya siyang malaman na nagkaayos ang magkaibigan, nagkapatawaran. Gab! Tawag ni Tin na makita ang groom niya na masayang nakatingin sa kanila habang nakasandal sa may pinto. Nandito ka na pala, bati ni Tim sa pinsan matapos kumawala ng yakap sa bride. Masaya akong makitang okay na kayong dalawa na nagkabate. Wika pa niya bago tuluyang lumapit sa mga ito. Sa tingin ko, kailangan niyo rin munang magkausap bago ang kasal niyo. Wika ni Tim na nakangiti bago tinapik ang balikat ng pinsan ng ngitian lang siya. Mukhang inaantay niya ang magic words. Huwag mo siyang bibiguin ng iparinig yun bago ang kasal niyo. Pabulong pa niyang sabi kay Gab na bagya nitong tinanguhan. Pagkaalis ni Tim, sakalang hinarap ni Gab ang bride na masayang nakatingin sa kanya. Marahan niyang hinawakan ang kamay ng dalaga. Pagkuway, dinala iyon sa mga labi. Maingat na dinampian ng halik. Tin, I can't guarantee you a luxurious life, a perfect life. But I promise you that I will be with you until the end, whether it's good or bad. I promise you that I will work harder to give you what you need and what you deserve. As long as you always remember that I love you very much. Sa unang pagkakataon, nasabi niya rin ang magic words na matagal ang hinihintay ng dalaga. I told you that na kapwa hindi binigkas ng mga labi nila sa loob ng mahabang panahon. Magkaiba man sila ng kinalakhang estado ng buhay, ngunit pinag-isa sila ng pagmamahal. Para sa pusong nagmamahal, hindi mahalaga kung ano ang katayuan mo sa buhay. Hindi sagot ang kayamanan para makamtan ang kaligayahang nais mo, kundi ang sigaw ng puso mo ang nais nito. Hindi napipili ng salapi ang pagmamahal. Hanggang dito na lang nagtatapos ang kanilang kwentong pag-ibig ni Gabriel at Kristen Bell. Maraming salamat mga katwini sa pagsubaybay sa kanilang kwento. Sana'y marami kayong natutunan sa kanilang dalawa. Muli, maraming salamat mga katwini sa pagtangkilik ng mga videos ko.